Nalaman naman po tayo sa ambagan sa mga banal. Kung muli babasa ng talata sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ni utos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpupod na magsimpan ayon sa kanyang giniginawa upang huwag nang kumuha ng mga ambagan sa pagpariento. At ating pong awitin ang Beyond This Land of Parting. Beyond this land of parting. Ready? Sing. Beyond this land of parting, losing and living, far beyond the loss and starting this, and far beyond the taking and the deriving, lies the summer land of bliss, land beyond, so fair and bright, land beyond. Nagpapasalamat sa lahat po ng biyaya at pagpapala na binibigay niyo sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan na tinataglay po namin sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salapi na epektibo at magat. Naway magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong Ebanghelyo. Gayun din, Panginoon, sa pagpapaunlad ng bahay sa bahay. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga tulong ito silang kapatid po namin na nakakailangan ang pinonsya. At patuloy po namin hinihiling, Panginoon, sa mga susunod na araw na ito pong bumabay ng ingat sa amin, sa aming mga negosyo at trabaho, na ipagkaloob po sa amin, Panginoon, ang aming mga pangailangan, sa aming mga pisikal na pangatawan. Muli, Panginoon, ay kami nagpapasalamat sa lahat at sa mga bagay, Panginoon, na hindi makasabit aming mga labi, ay patuloy po namin hinihiling at pinapasalamatan. Sa ngalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas ng iyong pangailanman. Amen. Muli po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na dumalo sa ating pagsamba sa umagang itong unang araw ng isang linggo. Sa balitaan po, naging maganda naman yung pagtuturo ni Brother Jason sa Kainta at umattend na din po ako. Saka si Brother John Mer, siya yung tagapagpaawit. At siya ay nakapagturo ng isang oras si Brother Jason at parang nabitin pa yung crowd. Baka dumating din yung mga panahon, invite na sila sa kanilang dalawa. Ganda sana si Brother Nico, si Brother Jobert, maghanda kayo ng paksa, makabigla kayo ipatawa. So maraming salamat po muli sa inyo mga kapatid.
Meron po bang tanong tungkol dito sa ating paksa? So, maliwanag naman po. Sige po. Bro, kung titignan mo yung parable na yan sa ibang perspective, yung mukhang yung owner, hinayaan din na isabog yung weeds para maging matibay din. Kasi tutulong din siya para tumibay si trigo. Diba? Kasi kaya ako tinatanong, ito itatanong ko, kasi baka mamaya tayong mga Kristiyano, tayo yung trigo, kung meron tumabi na weeds sa atin, pump na lang, kasi hindi naman siya kasapit, diba? Parang ganon. Ganon mangyayari dun sa parable, sa pinag-usapan. Dahil may tulong naman, aminin natin na may tulong yung weeds dun sa trigo. Ngayon, may talata ba na ang trigo napasama sa kubon at ang damo hindi nasama dun sa kubon? May talata po na? May talata ba sa Bible na ang trigo, may mga trigo na napasama sa damo dun sa weeds para sunugin? Ay, wala po. Or yung damo makasama sa trigo. Kasi di ba parang pinag-usapan natin dito, maaaring ma-convert naman din yung weeds na maging mabuti at yung trigo mapasama sa damo. Yun na may tanong ko, meron bang ganon? Hindi po, kasi ito yung pinakita dito sa ano natin, sa ilustrasyon na to. Parang separated na eh. Nakaano na talaga siya, nakanaibukod na talaga. Kaya kung meron tayong mga obligasyon kasi ng church talaga bawat isa sa atin na, di ba magsabi, let your light shine. So kaya nakabalog dun yung tinatawag na bahagi natin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bawat isa sa atin. Dahil dito, parang ipina-finalize na ito dun sa pagpapakita nung mga talata na yung mga anak ng Diyos nakaseparate na dito. Kasi ito lang yung ang sabi ay, ano yun? Ihiwalay, tapos susunugin sa damo. Pero kaya kung tinatanong kasi, hinayaan ng owner na tumubo yung weeds. Ito yung parang representation na pinibigyan ng pag-asa Yung si damo masama. na mabuhay kasama ng trigo. Kaya ko tinatanong. Kasi po, dalawa na din yung nag-ahasik. Hinayaan lang ng owner na kung paano makikinig itong mga lahat ng tao na to. Ano ba? Ano ba? Bata ka lang daw siya na. Bata pa lang po, damo na eh. Paano po yun? Kasi sa Bible kasi may pinapapatay ang Diyos bata. Hindi ko lang maano yung talata. Alam ko meron yan eh. Kasi doon sa Sodom at Gomorrah, nung wasakin, pati yung mga yang, nandun eh. Ano po? So nakaano talaga siya. Parang napakabuti ng Diyos kasi doon sa kanyang pangangaral, parang ano pa rin, yung tao, binibigyan ng option kanino ka makikinig doon sa isa o doon sa isa. Parang ganon. Yung ano natin, nandun pa rin yung kalayaan, yung free will na, alin ang, yung choice mo, alin ang papakinggan mo. Sige lang po. Parang ganon eh. Nasa atin pa rin yung pagpapasya at the end of the day na kung alin sa dalawa papakinggan. Pero pinakita lang po dito na yung sa panghuling talata na ang Diyos ay maghuhukom at ganyan yung kanyang gagawin pag iwa-hiwalayin. Yung masama at mabuti kagaya yung pinakita natin kanina. Kaya napakaganda po yung paksa na to. Ano po? Dahil nagpapakita nga ito ng kaharian ng langit. So sana sa susunod, makita din natin yung iba pang mga parables na to para mabuksan yung iba pang mga, yung parang kung i-unlock mo yung yung meaning. Mahirap po kasi yung parable. Minsan kagaya nung buto ng mustasa na susunod na linggo kasi ang nakaka-weird doon, sinabi doon sa talata na pati yung mga ibon ay magkukubli sa kanya sa pamamagitan ng mga sama. Paano nagkaroon ng sanga yung mustasa? Yung mustasa yung gulay. Yun. Yun ang magugulo. May mustasa bang ano? May masarap na po. Yun yung sa panahon nila. Sa panahon nila. May mustasa ka na. Pero malaki pa talaga. Malaki talaga. Mapuno po kasi. Naano po kasi. Nakalagay
Nakalagay doon kasi nakakasilong yung mga ipon. Basta, sa